Hello everyone. Hello to all my lovely people and to all my lovely friends. And shout out to Team Solid Kalanga. So once again, nagbabalik si RB Wanderlust. Today my vlog is all about cooking. Syempre, alam niyo naman si RB, mahilig magluto kahit simpleng cooking lang. So ayan, ang aking lulutuin nga pala is repolyo at carrot, diba? Sobrang simple lang. So ayan, bago po pakuluan muna natin ang ating repolyo. So pinakuluan ko siya sa tubig at hinaluan ko ng fresh milk. So syempre, kanya-kanya tayo ng diskarte ng pagluluto para maging masarap. Kahit simpleng pagluluto lang kailangan sarapan natin, di ba mga kalangga? So ang pagluluto is explore, tapos experiment din yan, experiment. So minsan kasi pag sa kaka-experiment mo ng pagluluto, ang kakalabasan ay masarap pala, hindi ba? So sariling version. Sariling version mo sa pagluluto. So kahit na may nakikita, kahit hindi mo sundin yung mga nababasa mo sa cooking book or sa mga YouTube channel o kaya sa mga professional chef dyan na magagaling na famous. So kahit hindi mo sila sundin, basta may sarili kang version, basta ang kakalabasan masarap at simple lang. So ayan, halo-haluin natin ng konti nang sa ganun ay maging balance ang pagluluto natin at ang pag-boil natin ng repolyo. So yun na nga, sabi ko sa inyo, kahit simple lang ang ating lulutuin, basta ang kakalabasan ay masarap, hindi ba? So ang pagluluto hobbies yan diba? So ako pag hindi ako nakapagluto sa isang araw, parang feeling ko I feel so sad kasi alam niyo naman, kahit napakasimpleng luto lang, is lulutuin ko yan. Saka, isa pa, hindi ako mahilig kumain sa labas So, ayokong kumakain sa labas. So, gusto ko yung lutong bahay talaga at saka yung luto ko talaga, diba? So, para iwas sakit, syempre, pag kumain ka sa mga fast food, sa labas, alam niyo yung parang napakadaming oil, ganun. Tas, yung iba, syempre, kailangan maging masarap yung kanilang luto para balik-balikan, hindi ba? So, yung iba, napakadaming mga seasoning or ingredient na nilalagay. Tapos, yung iba, may mga betchin talaga. So, yan lang talaga pinaka mahirap pagka kumain ka sa labas. So, mas maganda talaga at mas safe yung luto mo kasi syempre, alam mo yung luto mo talaga na kung ano lang ang nilagay mo, hindi ba? So, yun. Syempre, alam niyo naman, si RB Wanderlust is nutritionist dietitian. So, ayan. So, kailangan natin maging safe at maging care sa ating mga kinakain. So, ayan, kumukulo na nga mga langga. Ayan. So, papatay na natin. So, i-set aside muna natin siya at tanggalin natin ang tubig. So, ayan, magpakulo na tayo ng mantika. Ayan. So, syempre, kailangan bago natin lagyan ng mantika, ang kawali, syempre, kailangan medyo medium ang heat niya para sa ganon talagang maging perfect ang ating pagluto. So syempre lagyan natin ng olive oil. Syempre ang panggisa natin is olive oil. So syempre kailangan din tayo safe sa ating mga mantika, hindi ba? So lulutuin natin ang aking hiniwa-hiwang gulay. Ayan na nga mga langga. So, painitin din natin ang mantika bago natin ilagay ang onion. So, yan. Siyempre, kalat-kalat natin ang mantika sa kawali. Kasi yung kawali ko, hindi pantay sa kalan. Kasi, yung kalan ko is induction cooker. So, parang ang kailangan niyan talaga yung naka-flatten na nakawali. So, syempre, yun, kailangan natin ng i-assist ang ating kawali. So, ayan, mainit na ba? So, ayan, mainit na. So, ilalagay na natin ang onion. So, onion lang ilalagay muna natin mga langga. Ayan, kailangan natin halo-haluin.
Tapos yan, isunod na natin ang ating ginrind kong carrot. So, ganyan lang. Napakasimple lang, hindi ba mga langga? Ayan. Napakasimple, pero napakasarap. Ayan. Siyempre, lutong pagmamahal. Siyempre, lagyan natin ng garlic. Ayan. Gadgaran din natin ng mga 3 pirasong garlic. Ayan. Nasa ganun maging masarap ang ating lulutuing ulam or dish. So, napakasarap niya mga langga. Sigurado mag-i-enjoy kayo pagka halimbawa nagluto kayo niyan at itinry ninyo. So, ayan. So, yan. Ilagay na natin ang spring onion. So, syempre, may konting-konting ingredient tayong ilalagay, hindi ba? Ang ating ilalagay. So, yan. Halo-haluin natin. At maging balance ang pagluluto. So, ayan na nga. So, sobrang simple lang yung mga langga. As in, hindi nakakasawang kainin. At napakamura lang ng magagastos. Kasi, imagine, repolyo lang at saka carrot. So, lang niya, mga 1.5 carrot, saka, siguro yung repolyo is lang, 1/4 lang. Yung repolyo, hiniwa-hiwa ko yan. So, ganyan na nga siya. Halu-haluin muna natin hanggang sa maluto ang carrot. At nang maging totally perfect na siyang maluto. So, yan. Ang pagluluto hobbies yan sa totoo lang. So, kung hindi ka mahilig magluto, hindi masarap ang pagkain mo. Pero, kung hilig mo magluto, kahit napakasimple lang ng ulam, ay nako, napakasarap. Siyempre. So, alam niyo naman si RV, I love cooking talaga. So, kahit napapaano, pagmamalaki ko ang aking food, diba? So, ayan na nga. Titimplahan na natin. So, lagyan natin ng all-purpose flour. So, diba? Kakaibang aking niluluto, diba? So, siyempre, lagyan natin ng mga sangkap. Yan. So, lagyan natin ng garlic powder. Yan. Mga 2 teaspoon na, hindi naman masyadong punong-puno. Yan. And, yan, pepper. Yan, pepper powder. Tsaka, ano pa ba ilalagay ni RB? Ayan, paprika, ayan. So, yung mga lang natin, pangpasarap ba sa ingredient, pampadagdag sa ingredient natin. So, ayan. Tapos, ilagay na natin ang niluto nating carrot. So, syempre, paghahaluin natin yan. So, kanina, ibinold natin yung repolyo sa tubig at fresh milk. So, ayan. Kailangan na natin, oo nga pala, meron pa tayong lalagay na 2 itlog. Siyempre, 2 betlog. Yan. So, siyempre, kailangan natin pasarapin, hindi ba mga langga. Yan. After that, yan, haluin na natin hanggang sa mag-totally combine na lahat ng ingredient na inilagay natin. So, ayan. Ganyan, halu-haluin lang natin mga langga. At, syempre, maging maingat tayo sa paghalo. Nang sa ganon, ang kakalabasan ay ma-mix lahat, hindi ba mga langga. So, ayan, halo-halo. Halu-haluin natin. Haluin natin ng mahiwagang kutsara ni RV. Kutsarang malaki. Ayan. Yung mahiwagang kutsara ko na is napakagaling maghalo, hindi ba? So, ayan, halu-haluin. Halu-haluin lang po natin na mag-totally combine ang ating mga ingredient na nilagay. So, syempre, pagkatapos niyan, lulutuin pa ulit natin yan mga langga. So, syempre, halo-halo lang mga langga. So, ang pagluluto talaga is, pagka mahilig ka talaga magluto, ang saya, hindi ba? So, ayan na nga siya. Ayan na. Ayan, nahalo na natin siya ng saktong-sakto. Ayan. Nagpapainit na tayo ng mantika. Kasi, ipipirito pa natin siya dyan. So, i-fold natin ng mga medium size lang. Hindi naman masyadong malaki, hindi naman masyadong maliit. Yung sakto lang. So, yung parang yung luluto ka ng
ng burger patties or ano. So, alam niyo mga langga, ang kakalabasan niyan is parang okoy. So, syempre, malinis naman ang kamay ko, kaya pwede ko siyang hawak-hawakan. So, siya nga pala, bago po siya ginanyan, pinold-fold na ganyan, nilagyan ko muna ng konting oil ang aking kamay para sa ganun di masyadong dumikit. So, ayan, ipipirito natin siya dyan, mga langga. So, yan na nga. So, yan ang ating pinaka-final na luto, yun, di ba? Binold natin yung yung repolyo sa tubig at sa fresh milk, and then niluto natin yung yung carrots sa onion with spring onion. So ayan, tapos ang pinaka final is ayaan. So syempre hinalu-haluan muna natin ng mga ibang sangkap na sa ganun maging malasa. So ayan na siya, ipipirito natin siyang ganyan. So mga mga golden brown. Yan ang atin. Tapos yun, pwede na natin hanguin. So, yan lang mga langga. So, syempre, diba? So, ang pagluluto talaga is, syempre, number one is mag-e-effort ka talaga magluto, diba? So, alam niyo naman, karamihan ng mga babae is mahilig magluto, hindi ba? Especially yung mga mother na housewife at lalo na may mga anak, hindi ba? So, syempre, napakasustansa nito mga langga. Syempre, vegetables. So, syempre, I love vegetables. So, syempre, kailangan natin kumain ng gulay. Gulay is the best to our body, hindi ba mga langga? So, ayan. Luto-luto, ayan. Ang hirap ibaliktad mga langga kasi feeling ko madudurog siya. Kaya iniingatan ko siyang ibaliktad mga langga. So, ayan. So, once again, maraming salamat po sa inyo. So, sa mga Team Solid Kalangga, Langga Meet the Day, Langga Emily Official, yan, shout out po sa inyo dyan. So, yan, lutuin muna natin siya ng ganyan-ganyan. So, napakadali lang lutuin, pero maraming proseso, hindi ba? So, pag talagang love mo at hilig mo talagang magluto, kahit na anong maraming proseso pa yan, is gagawin mo, hindi ba mga langga? So, yan. Antayin natin maluto ang ating finold-fold na cabbage at saka carrot. So, alam nyo, parang okoy siya, Parang, yun na nga, parang okoy na gulay. Kasi kulang na lang at lagyan natin ng munggo sprout. Or, ito naman is carrot and repolyo. Pero kadalasan ang ino-okoy is yung kalabasa, hindi ba? Kalabasa with munggo sprout at tapos yung iba lalagyan ng maliliit na hipon. So ito naman is gulay siya, cabbage at saka carrot, o di ba? Parang siya, okoy na na luto. Okay na nga siya na luto. So yan ang aking masarap na ulam or dish. O di ba? Napakasimple mga langga. So yan yun. Ayan, maya-maya hahanguin na natin pagka totally totally cook. Yan. Medyo brown na. Pagka ganyan is maya-maya pwede na natin siyang hanguin. O, di ba mga langga? Napakasimple at napakasarap yung mga langga. Pag natikman nyo yan, makakalimutan nyo talaga ang inyong mga pangalan. Joke lang. So, ang pagluluto talaga is yung nga sabi ko nga sa inyo, experiment, ganon. So, sariling version ko lang yan mga langga. So, wala akong ginaya at wala akong kinapi. Kasi sabi ko parang ang sarap naman magluto ng ng carrot lang at saka ng cabbage. So, experiment ko lang yan talaga langga kung pwede siyang maging ganyan. So, ang kinalabasan is ang sarap as in. Alam niyo yung lasa na matamis siya, manamis-namis. Kasi yung carrot is ang sweet ng carrot matamis siya. Tapos, at the same time, yung yung cabbage, may sweet din siya. So, ayan. Naluto na nga siya. Hanguin muna natin sa parang strainer na ganyan. So, kailangan natin, patiktikan ng mantika. Parang sa ganon, mawala ang oil na
na pinagprituhan natin. So, yan. So, yung nagawa ko pala yung mga langga, almost, yan, mga 7 pieces lang. Yan, 7 pieces. So, syempre, ako lang naman ang kakain kasi I'm alone. So, yan. Sobrang sarap as in. So, talagang, pwede ko siyang ipagmalaki. Yon. Pwede rin, simpleng, pwede rin siyang panghanda, hindi ba? So, siya, basta anuhan mo lang, aayusin mo lang. Pwede siyang panghanda sa mga sa mga kung gusto niyo kung sa mga birthday, ganyan, occasion, ganyan, pwede din siyang panghanda as in. So, 'di ba? Napaka-simple pero elegant ang itsura, o 'di ba? Ayan, o 'di ba? Sobrang sobrang bilis lang niya pero maraming proseso. Maraming luto ang gagawin. So, ayan. Napakasarap niya at napakalinamnam. As in. So, antayin natin maluto ang iba, mga langga. So, ayan. Maglagay ulit tayo ng ayan, konti na lang. So, siguro isang salang na lang yun. So, kailangan natin ayusin sa ganun magkasya ang ating ipiperito at hinuhulmang carrot at repolyo. So, diba, napakasimple pero super delicious and super yummy at super healthy, sabi niya. So, syempre, hindi naman tayo magluluto ng hindi healthy, hindi ba? Kailangan lahat ng lulutuin natin is healthy, diba, mga langga? Ayan, napakasarap at napakasimple lang niya. As in, ang sarap-sarap niya. So, pagkatapos niyan, kung gusto mong mag-mix ng sausawan niya, pwedeng mayonnaise or ketchup. Pero ako ketchup lang ang gusto ko dyan. Ayan. Yan na nga siya, mga langga. Ayan. Ready to eat na. Siyempre, meron tayong cranberry juice dyan. Tapos, ayan. Meron tayong ketchup. So, gusto ko ketchup lang kasi iba, kung gusto nyo, is pwede rin magsawsawan kayo ng suka. Tapos, tatimplahan nyo ng bawang, pepper, asin, ganyan. Tapos, yung iba naman, mayonnaise with with ketchup. Pero ako gusto ko ketchup lang. So, super yummy talaga as in, mga langga. Napakasakto lang ng lasa. So, nakita nyo naman, wala akong nilagay na asin. Garlic powder, saka yan, pepper and paprika. So, ayan na nga, mga langga. O, diba? Once again, maraming salamat sa inyo, mga langga, sa panonood nyo. God bless. Take care. Bye.